Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si May Bourbon sa ating programa at pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ang tungkol sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang ating dalawang panauhin. Sila po'y kasama ko sa Living Word Bible Center, si Ate Delma Villarma at saka si Kuya Tony. Hello po at welcome sa show natin. Magandang araw din sa inyong lahat. Una sa lahat ay nagpapasalamat kami na naimbita kami at ang pagpupuri ay sa Panginoon. Amen. Mamaya po, marami po nga akong itatanong sa inyo tungkol po sa pananampalataya natin. Ngayon, panoorin muna natin ng isang video na hinihanda namin para sa inyo. I look at you as you're sitting there, wants to hold your head and make you smile. Two loving eyes just knock me out for a while. It's summertime and I know you should sing and dance and jump for joy, but you can't walk and you can talk at all. Heaven knows why it should be this way. I don't know anything at all, but I know my heart holds the sweetest part. There's only one girl that beautiful in my world. I used to take you out sometimes to show you the beauty around, the trees, the wind, and the birds that sing for you. The time can't heal my broken heart. It's too much damage to replace, 'cause every day and every night reminds me of you. Heaven knows why it should be this way. I don't know anything at all, but I know my heart holds the sweetest part. There's only one girl that beautiful in my world. Future holds the answers, I guess, but I haven't seen a damn thing, I confess. When we are old and pass away, there's only one thing left to say. I pray to God that He will keep at least one angel on your way, 'cause heaven knows why it should be this way. I don't know anything at
Welcome back po dito sa ating programa. Una ko pong tatanungin si Kuya Tony. Alam ko po na marami po kayong naging karanasan bilang isang Kristiyano. Pero gusto ko pong malaman, paano kayo naging Kristiyano? Ay, una po sa lahat ay naging Kristiyano po ako nang magbakasyon ako dito sa Norway. That was 1997. Nang may isang preacher dito na dumating, his name is Dick Roban. So, during the time, doon ako nahinipo ng Panginoon na nagpabinyag ako dito sa Oslo. Ayun ang umpisa na natatandaan ko na doon ako nag-search hanggang sa ngayon ay ang pagpupuri ko sa kanya, ganun na lang. Yes, purihin ng Panginoon. Si Ate Delma naman po, alam ko po, mas nauna kayong naging Kristiyano kaysa kay Kuya Tony. Ano naman po yung naging karanasan ninyo habang yung proseso na ganyan? Alam ko po, hindi naging madali sa inyo ang pag-accept sa Panginoon as a born-again Christian. Kwentuhan nyo naman po kami. Una po ay na dumating ako dito sa Norway. Doon po ako nag-search ng tunay na pananampalataya. At madali ko naman pong natagpuan at kasama ko po dito si Brother Rapi na siyang unang nakatagpo. At doon po ay kami ay nabaptize. Yeah. Wow, what a mighty God. Alam ko po, kayo po yung unang naging kumbaga leader sa isang church natin sa Ashim at saka sa Misin. Paano naman po nag-start yung fellowship natin doon, Kuya Tony? Ang pag-umpisa namin ang una ay kukunti lang kami. So later on, bigla na lang kami dumami dahil siguro na maraming nahipo sa amin doon. So doon nag-umpisa sa bahay namin yung fellowship namin. Ang kauna-unahan na una muna sa kay Sister Arlene dito sa Oslo hanggat na lumipat sa amin, doon na nag-umpisa yung kaya na medyo nakakatuwa na ngayon ay dumami na rin kami. At thank you po, Kuya Tony. Ate Delma, sa pagkakaalam ko po ay talagang nagiging matindi yung paninindigan ninyo bilang Kristiyano kasi po sa pagkakaalam ko talagang ipinaglaban ninyo yung pagiging Kristiyano. Ano po yung naging karanasan nyo during that time sa lalo na po sa bahay ninyo with your parents and the rest of the family? Napakarami nga pong mga trials at dahil nga po sa mga natanim na salita sa amin ay kahit ano pong daluyong na dumating ay talagang hindi po kami naging matatag. Oo, naging matatag po kami. Dahil kailangan nga po talaga sa salita ng Panginoon ay tayo ay tumingin sa Panginoon dahil kung tayo po ay titingin sa sitwasyon ay madali po tayong matatalo ng kaaway. Dahil dito nga po sa Norway ay napakaraming tukso. Kaya talaga pong kailangan ay tayo ay huwag umalis sa salita ng Panginoon. Yeah, totoo po yun. Kuya Tony, alam ko po may 4 kayo na anak, 2 lalaki at 2 babae. Mga Kristiyano na din po ba sila? Mas nauna ho silang naging Kristiyano kaysa yung nagpabinyag ako rito nang dumating din sila nagpabinyag na ako muna pala na tapos sila ay although nabinyagan sa Pilipinas ay dito ulit nagpabinyag nang dumating na sila rito 99. Okay po. Mamaya po marami pa akong itatanong sa inyo at alam ko po ay maraming matatouch sa nagiging karanasan po ninyo. Magbabalik po kami, may inahanda kaming patalastas para sa inyo.
born again Christian? Well, sa pagkakaalala ko, lumaki na ako talaga sa Christian family. So, parehas na magulang ko, na-convert sila ng mga 5 years old pa lang ako. So, nung magkaroon na ako ng isip is kinalakihan ko na talaga na Kristiyano mga magulang ko at tinuruan nila ako at dinisiplina at binigyan ng kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya masasabi ko na bata pa lang nagsimula na yung Christian heart sa akin. Sa akin, personally, masasabi ko mga 7 years old pa lang na nang magkaroon na ako ng tamang pangunawa at naiintindihan ko rin mga bagay. So, alam ko sa puso ko na tinanggap ko na ang Diyos. At nung 12 years old na ako, merong offer na baptism sa youth service and then nag-decide ako na magpabaptize. So, on the contract or paper, around 12 years old, but in my heart, I started it as young as 7 years old. Bilang isang Kristiyano, sa tingin ko, makikita yun sa pang-araw-araw na pamumuhay. So sa akin, ang pagiging Kristiyano is hindi lang sa ministry o sa kung ano yung ginagawa ko na alam ng lahat ng tao, but then yung pagiging Kristiyano sa akin is personally, spiritually, at sa pang-araw-araw na pamumuhay. So the way na makipag-usap ako sa tao, the way na ipamuhay ko yung aking paniniwala at the way na ginagawa ko yung mga dapat kong gawin, sa akin mahalaga na ipakita ko ang pagka-Kristiyano ko. Sa akin, ang pagbabago is consistent. Nagpapatuloy siya. So, hindi lang dahil bata pa ako na meron talagang something na tipong shocking na masasabi kong, or completely nagbago. But then masasabi ko na ang buhay ng isang Kristiyano ay patuloy na nagbabago. So, hindi lang isang beses o hindi lang sa isang specific na pagkakataon, kundi araw-araw at nananatili. So, hindi tayo perfectong tao. So, as long na nabubuhay tayo, makikita mo ang pagbabago. And then, yung pagbabago na yon ay pagbabago na magiging kahawig tayo ni Kristo. Ako'y kasama sa ministry ng media at saka ng creative arts. Pero ngayon, ayun nga, dahil binigyan naman ako ng panibagong opportunity ng Panginoon na makapag-trabaho dito sa eskwelahan. So, kung ano yung magagawa kong mabuti at alam kong makakatulong sa mga estudyante, so para sa akin, isang ministeryo yon na pwede kong gamitin para sa ikapupuri ng pangalan ng Diyos. Dito po tayo ulit sa ating programa, ang pananampalataya. Ngayon naman po pag-uusapan natin ang karanasan po ni Kuya Tony, lalong-lalo na po na nagkaroon sila ng isang matinding pagsubok. Alam ko po, Kuya Tony, nagkaroon kayo ng sakit. Kwentuhan niyo po kami ng nangyari po sa inyo. Unang dumating sa aking sakit ay noong 2002 na diagnose akong mayroon akong sa gallbladder. Na-opera ako ng 2002. So doon na nag-umpisa ang struggle ko sa buhay. Kung paano ako pinalakas ng Panginoon, ang paniniwala sa Kanya, na siya lamang ang manggagaling, magpapagaling sa akin. So, hindi nag-umpisa doon hanggat patuloy na on and off, nasa ospital ako. Labas-pasok, ganun. Hindi na ako nagtigil ng pananawagan sa Kanya na siya palagi ang magpapagaling sa akin, na may tao siyang gagamitin, na iyon ang gagamitin niya para ako'y gumaling. Sige po. Until na nagkaroon ako ng gumaling ng konti, hanggat na ginamot ulit ng 2000 up to 2007, ng 2008, doon na ako bumagsak dahil na-diagnose na nilang mayroon akong heart
humina na yung heart ko. 2008 na yun. So, una ako nadala sa ospital dito sa Oxford. Dahil mayroon akong na operahan ako. Sa iba-bypass lang ako during the time. Pero 5 araw bago dumating yung aking schedule ay karoon ako ng mabigat yung aking so mabuti na may kasama ako sa bahay. Dinala niya ako sa clinic. At doon na ang aking struggle talaga up to na-opera ako sa noong 2010. Okay po. Si Ate Delma naman po, nandito na po ba kayo during the time na nagkakasakit si Kuya? At ano po yung ginawa ninyo para suportahan po siya sa oras na po yun na grabe yung struggle niya lalo na sa mga operasyon at sa hospital? Sa simula po na siya ay magkasakit ay naandun na po ako. At wala naman po tayong ibang panghahawakan kundi ang Panginoon. At ang ating mga kapatiran na kailanman ay hindi nawawala. Kaya kahit po kami ay physically minsan nag-iisa sa bahay, pero spiritually ay alam ko na ang lahat ng kapatiran ay naandyan at tumutulong. Napakabait ng Panginoon po. Kuya Tony, meron po ba kayong talagang nagiging, kumbaga, pinanghahawakan ninyong Bible verse na tuwing nag-iisa po kayo na nararamdaman nyo na you're very down sa nangyayari sa buhay ninyo? Ang isang paborito kong verse ako, marami. Pero John 3:16, yan ang hanggat na ma-opera na ako. John 3:3, Ezekiel 36:26 na ako'y bibigyan niya ng bagong puso na ito'y mapagmahal at kapayapaan ang nasa isip. So doon na ako hanggang sa ngayon, ang pagmamahal ko sa Panginoon ay gano'n na lang. Ngayon naman po Kuya, gusto ko pong malaman kung paano po kayo nagkaroon ng, sinasabi niyo kanina, bagong buhay. Alam ko po naoperahan kayo sa heart at hindi po naging madali sa inyo ang pagkakaroon ng bagong puso sa katawan ninyo. Ano po nangyari? Nung hindi po madali sa akin na maghintay ng ipapalit na puso sa akin. Until one night, tumawag sa akin ng Rick's Hospital. Mayroon na silang nakuha na kailangan within 2 hours na nasa Rick's ako. So ganun na lang ang aking kagalakan dahil dininig ng Panginoon ng aking dasal na mapalitan ako ng ang pag-struggle ko na mapalitan na nga ako ng puso. Kaya kung sino man ang may-ari noon, nagpapasalamat ako sa kanya. Antimano ay nabigay sa akin yun. Hanggang sa ngayon na nadugtungan ang aking buhay, siya ang ginamit ng Panginoon. Napaka-amazing talaga ng ating Panginoon. Ate Delma, alam ko po hindi ito naging madali sa inyo kasi syempre kayo po'y asawa ni Kuya Tony at nakikita niyo po yung struggle niya lalo na po during the time that he really needed somebody with him. Ano naman po yung mga naging karanasan ng mga anak ninyo dahil ito na po yung nagiging sitwasyon ni Kuya? May time po ba na nagtanong kayo sa Panginoon, why, Lord, why are you doing this to us?
Hindi naman. Dahil noong panahon na nagkaroon na nga siya actually, namatay na siya ng 3 times. At may mga panahon na talagang ini-broadcast na sa akin ng doktor na siya ay wala na. Bali, ang gumagana na lang sa kanya yung machine kasi nga dito maraming mga aparato, kaya nabubuhay pa. So, kumbaga ay maraming time na kinuha sa akin ng Panginoon, ngunit ibinabalik. Kaya na-train na ako na ganoon pala na kailangan talaga ay tanggapin natin. Ngunit hindi po ako sumuko at nagpasalamat po ako sa mga kapatiran na kailangan po talaga ay tayo mag-stand sa salita ng Panginoon. Amen. Para tuluyan na yung mga trials na yun ay malampasan natin at naging matibay tayo. Yes. Kuya Tony, alam ko pong maraming nanonood ngayon at sinasabi nila na ang buhay nila ay walang kwenta o maraming problema o hindi sila masaya. Bigyan na naman po sila ng isang magandang inspirasyon na bigyan po nila ng halaga ang buhay nila. Well, ang nangyayari sa akin ay hindi basta-basta na sa ilang milyon na ang tao dito sa mundo, isa ako sa pinalad na nabigyan ng ganon, nadugtungan ng buhay ko dahil napalitan ng totally ang puso ko. So, ang encouragement ko sa kanila na huwag lang silang mawala ng pag-asa dahil ang Panginoon ay palagi nandyan sa atin. Sabi nga sa Bible, God will not leave us nor forsake us. Amen. So, napakalaking nawa ito ay maging isang encouragement sa mga tao ang nangyari sa akin na ang Panginoon ay buhay. Nandyan siya. Amen. Nandyan siya. Amen. Maraming po salamat, Kuya Tony. At pinaunlakan niyo po kami at nandito kayo ngayon na para isaysay po yung buhay ninyo. Hindi po yun madali para sa atin. At ako po'y talagang very touched sa kwento po ninyo. Ate Delma, maraming pong salamat. At sa uulitin po, I'm sure there are more blessings to come at marami po akong marinig na magandang balita at bagong buhay galing sa inyo. Ayan po, ang buhay natin ay sinasabi nilang hiram lamang dito sa mundong ito. But dito po sa Biblia, sa Juan, versikulo 3, kapitulo 16, sinasabi po ng Panginoon dito sa Biblia na sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay promise ng Panginoon sa atin. We just have to believe, accept Him. At bigyan po natin ng halaga ang buhay natin. Hindi po tayo nandito sa mundong ito para magiging walang kwenta. God has a plan and God has a purpose to all of us. Marami pong salamat sa panonood ninyo sa programa namin. And see you again. God bless.